po nagsisimulan po tayo ng gawain. Kaya actually, nagtato po tayo na sinabi yung puso natin. Doon lang po natin sa ating Panginoon. Nag-access ng basta kanya sa Espiritu at katotohanan. Ready na po ba tayo? Ready na ba ang Panginoon? Tayo na po ay tumayo at purihin po natin ang ating Diyos. Dapat siyang purihin sa mga ito sa pasimula ng ating gawain. Taas po natin ang kamay sa Panginoon, purihin natin siya. Na ang buong
promises ay nangyayari. Kailangan na po ay tayo ay manindigan. Let's stand on the promises of God. Muli na Panginoon, at tunay na manindigan tayo sa salita ng Panginoon. Ngayon po ay magpasalamat tayo sa ating Panginoon, at mabuti ng ating Diyos. Yung kanyang salita ay nagpapatibay sa atin, yung nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para tayo lagi ay mayroon tagumpay sa Kanya. Di ba? Kaya ngayon tayo lahat at namin tayo sa unahan. Papasalamat tayo sa ating Diyos. Abitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Sige po, lapit tayo. Medyo mahirap magpasalamat sa Diyos. At iniginala ng Diyos siya. Natutuwa siya, nasisihan siya. Sige po, lapit po ba namin? Buti-buti mo, Panginoon. Sige po, lapit po tayo. Praise the Lord. Pasalamat sa Panginoon birthday, wedding anniversary. Praise the Lord. Hallelujah. Taas mo natin ang kamay sa Panginoon. Apitin natin ito ng buong puso. Kaya buti-buti mo, Panginoon. And nag-wedding anniversary.
Ano yung wedding anniversary? Malaman si Grace, nagtataas na kamay na mga progress. Birthday, anniversary. Okay. Nag-anniversary ko. Okay. Alis na ako muna sa trabaho. Para sa Diyos, meron po. Sumeron din sa trabaho. Alam nyo, meron pinarito. Salamat siya sa Diyos. Kasi nung Wednesday, dala-dala niya yung merong kontrata. Ang ganda ng kontrata, binasa. Pero, nagpa-operation. At yung kontrata, yung masabi ko, parang yung sa salita ng Amerikano, to be, oo. Sobra sa buti, parang di ba ito? Pinanalangin natin, magkaroon ng lista ng ganun na-discover niya. Itong tanda ko hinihinga niya siya ng 300 pounds. Ang sela, hindi ba dollars ang gusto? Pounds pa. Yan ang magiging British pounds. So, yung mga bagay na sa Diyos. Salamat din sa Diyos. Yung doon sa isang malaking pagkakito, pinulungan namin. Yan siguro ang pagkakita. Ayaw na yun ay o Diyos, maraming salamat sa iyo. Pagkat bawat isa sa amin may eksperyensya ng pagkakita. Pagkakita, makalagay ito sa amin o Diyos. Ito ay kami sa ating pagkakita. Alam namin na dahil dito, napapatunayan namin na totoo ka. Na habang ang iba ay malayo sa iyo. Salamat na nakakapit kami ng iyong banal na spirito palapit sa iyo. Kaya maraming salamat sa birthdays. Maraming salamat doon sa aming birthdays. Kay Brother Melvin, kapatid sa trabaho, maraming kong salamat. Doon sa mga kapatid namin na nakabalik natin sa trabaho, pinubulo namin ikaw. Salamat sa iyo. Salamat din sa mga kabataan na tumatay ko sa harapan mo kasi napasala sila. Papunta na sila sa taas ng grabe. At salamat doon sa tapos ng radio, sa university. Maraming salamat dahil doon. O Diyos, maraming salamat sa mga kapatid namin na nakakapasyon ngayon sa Panginoon sa at hindi man na nagsiuli sa probinsya. Salamat po na makakatagpo nila ng mga mahal sa Panginoon. Pagkakaroon sila ng pagkakaroon. Ay malita, ang gawin tunay sa Jesus ang nagpapakita sa lahat ng tao. Dahil dito, salamat po Panginoon sa pangalan
Children's Church. Kaya yung para sa likod sa Children's Church.
maging matibay sila, maging malakas ang kanilang pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakibuksan natin ang ating mga Bibles sa Mateo 20, Matthew chapter 21. Babasahin po natin chapter 21, verses 1 to 11. Kung nakita na po ninyo, babasahin ko ngayon. Nakita na ninyo, babasahin ko ngayon. At nang malapit na sila, yung sila ay tumutulong kay Jesus at sa kanyang mga lalaki. At nang malapit na sila sa Jerusalem, at magsigaling sa Bethpage, sa bundok ng Maguligo, ay nagsugo nga si Jesus ng dalawang alagad na sinasabi sa kanila, "Magsimaroon kayo sa tayong nasa tapat ninyo, at pagkakay masusumpungan ninyo ang isang nakatayo na babaeng asno na may kasama isang batang asno. Alagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon, at pagdakay kanya ipadadala sila." Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta. Yung tinutukoy ditong propeta ay walang iba kung hindi si Zechariah. Makikita nyo itong ulat niya ito o prophecy sa Zechariah 9:9 na nagsasabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion." Tumutukoy ito sa mga Hudyo. "Narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ng malaga at gumawa ng ayon sa ipinagputos ni Jesus sa kanila. At kanilang tinaga ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit. At dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng malakang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit. At ang mga libay nagsipulol ng mga sanga ng punong kahoy at inilalatag sa daan. At ang mga karamihan na nasa unahan niya at ang nagsisisunod ay nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan." At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, "Sino kaya ito?" At sinabi ng mga karamihan, "Ito'y ang propeta Jesus na taga-Nazaret ng Galilea." Tayo po'y dalangin ulit. O Diyos,
church. Babas-basa ng bayan. Iuwi, ilalagay sa pintuan ng bahay. Sa paniniwala, magdadala ito ng mabuting kapalaran sa kanila. So, itong binasa natin na record ni Mateo ay alam na natin ang Mateo ay sulat o isinulat para sa kahudyuhan. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay isinulat para sa mga Romans, para doon sa taga-Rome. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay isinulat para sa mga Greeks, para sa mga Griego. At ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat para sa church, para sa iglesia, na binubuo hindi lang ng mga Hudyo, kung hindi ng mga hindi o hindi mga Hudyo. Itong binasa natin talata ay ang pasimula, ang beginning, ang pasimula ng huling linggo o huling week ni Jesus dito sa mundo. Ito ang beginning, simula ng last week ng earthly life ni Jesus. Alam natin na siya ay nasa Bethphage. Galing siya sa Bethany. Doon ay tumuloy siya sa isang pamilya, magkakapatid, na doon ay palagi siyang tanggap na bisita ng pamilya nito. Mula doon, naglakad siya papunta sa Bethany. At pagkatapos, naglakad siya papunta sa Bethphage. At mula sa Bethphage, ay papasok na siya sa Jerusalem. Ang Bethphage, ang ibig sabihin ng pangalan nito, ng lugar na ito, ay House of Pigs. Tahanan o bahay na ano ba sa Tagalog yung pigs? Pig bars. Narito si Ate Babes nyo yung nasasagot. Gusto niya yun. Ano ba ang pigs? Igos o thank you. Ito ay prominente dahil lugar ito na Igos. Kung paano prominente ang baite sa Lanzones. Ang Bethlehem ay House of Bread. Alam na natin. At doon pinanganak yung Bread of Life, si Jesus Christ. So, narito si Jesus ay nasa Bethphage. Alam ni Jesus na ito na ang sandali para sa publiko ipakilala niya at ipaalam na siya ang hari na ipinangako ng Diyos para sa mga Hudyo. Na hindi lang siya hari, kundi siya ang tagapagligtas. Siya ang Messiah. Sa buong panahon ng pamumuhay ni Jesus sa earth, iniwasan niya na hayagan sa publiko na ipakilala ng sarili niya na siya ang katuparan ng mga hula ng propeta. Maski na kung mangyari doon sa John 15 o John 6:15, pagkaraan kumain ang mga nagugulo na libo, paparasuhin siya, pipilitin siya, i-installa, at gawin siyang hari. They will take it by force
puwersahin siya para kanilang maging hari. Ang ginawa ni Jesus ay mabilis siyang tumaas at napasapundo kahit siya'y mag-isa. Sapagkat alam ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundo ito. Sasabihin later ni Jesus sa kanyang diskurso, sasabihin niya, ang langit at ang lupa ay lilipas. Kaya hindi siya maghahari sa kasalukuyang lupa. Alam niya, aalis na siya. Halos nakumpleto na niya at natapos ang kanyang gagawin. Kaya ngayon, kanyang gagawin na ang huling pag-a-assert, pagpapakilala na siya ang tagapagligtas. Siya ang hari ng mga Hudyo. Kaya nga sa krus niya ay nakasulat, hari ng mga Hudyo. Yung kanyang assertion na yun, yung kanyang pagpapahayag na yun, alam ni Jesus, maghahatid ito sa kanyang pamahayag. Pagkat siya'y tatanggihan ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, ang palagay ng mga Hudyo kay Jesus ay imposter siya. Kaya alam ni Jesus, magdadala at maghahatid ito sa kanya sa kamatayan. Pero pagkatapos nun, mabubuhay siyang matuloy. At pagkatapos nun, ang kanyang ascension. Aakyat siya sa kanyang ama sa langit. At doon niya sisimulang i-establish sa kanan ng kanyang ama ay ang kanyang kaharian. At ang kanyang kaharian ito ay naroon sa puso ng mga tao na sasampalataya sa kanya. Kaya ang tunay na kaharian ni Jesus ay nariyan sa puso mo. Nariyan sa puso natin sapagkat tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas. So ngayon natin na siya. Kaya ngayon narito na siya sa third page. At naroon siya sa bundok ng Pulido. Mula doon, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad para bumaba sa bayan at kunin ang isang asno na may anak na isang batang asno. Kung sino yung dalawang alagad ngayon na inutusan ni Jesus, walang pangalan sila. Hindi pinabanggit ang pangalan nila. Kaya pwede tayong magkulang. Pero dapat huwag tayong mag-away sa pagkukulang at pagkapalagay. Maraming mag-aaral ng Biblia na naniniwala, sigurado ang isa ron ay si Peter, si Pedro. Kasi sobrang iPad si Pedro. At sa lahat ng mga church, may mga Pedro. Alam mo ninyo yun? Ha? At salamat sa Diyos sa mga Pedro. Ang uunin nila ay isang asno na may anak na batang asno. Ito ang kailangan ni Jesus. Ito ang need ni Jesus. Nakikita natin si Jesus pala ay meron din needs. Ano po? Meron din pangangailangan si Jesus. Meron din pangangailangan ang Diyos. At makikita natin dito, ang kailangan ni Jesus ay isang napakababa hayop para sa mga kahudyuan at para sa panahon doon. Narito, ang kailangan niya ay napakababa. Isang asno na may anak na batang asno.
Iba si Jesus kaysa sa mga hari dito sa mundo. Ang mga earthlings ay proud. Sila'y mapagmataas. Sila'y mapagmata. Sila'y mga mayayaman. Sila'y mga mapagmahal ng karangyaan. Pero si Jesus, anak siya, higit at anak sa alwatian ng mundo. Kaya makikita natin sa ilalim na si Jesus ang lumikha ng lahat at walang nalikha kung hindi dahil sa Kanya. Pinalikuran ni Jesus ang lahat ng karangyaan at gloria ng mundo nito. Bagamat siya ang may kaya nito. At makikita natin na nang siya'y nagpakababa, ang kanyang kailangan, ang kanyang wants, ang kanyang kailangan ay simple lamang. Simple lamang ito. Ang requirement niya ay bread, water, at saka rich o rest. Kailangan lang niya bread, water, at saka rest. Pero ang kailangan ng mga mayayaman ay iba. Para sa kanila, ang asno ay isang minamahal, dinidispise na hayop. Ang asno ay hindi ka matutuwang itani ito sa labas ng bahay mo. Sa kasalukuyan, hindi ka matutuwang itali ang isang askal sa harap ng bahay mo na malaki. Pero si Sunny natutuwang itali sa harapan ng bahay niya yung kanyang Siberian Husky. No? At ako, natutuwa rin ako na itali sa harap ng bahay ko ang aking French Bulldog. No? Pero yung askal, ayaw namin, pagkusina yun, panlikod. Correct? Oo. Ang aso ay gano'n. Ang kabayo ay iba. Kung baga, panahon yun, yan ang Mercedes-Benz o BMW. Pero makikita natin, kahit despise at minamaliit at minamata at isinasantabi ng aso, yung pinakaabang, yung pinakawalang kwenta ay ubra pa rin na magsilbi sa Diyos at maging makagsilbi sa Diyos. Sa madaling salita, yung pinakababa ay ubrang magsilbi para sa pinakamataas. Amen? The lowest can still serve the highest. Kaya, minamaliit tayo o kayo ng tao. Pero, huwag kayong mag-alala. Sa Diyos, kayo at ako ay may silbi. Amen? At nakakapagsilbi tayo sa pinakamataas sa Diyos. Ang asno ay kailangan ni Jesus. Saan nakababang tayo. Pero kahit ganun ito, itong hayop na ito ay nakapagdala ng dangal, ng honor kay Jesus. Tandaan natin yun. At ganyan ang kasaysayan ng maraming mga nagsubok ng buhay nila sa Diyos. Akala nila walang kakwenta-kwenta silang tao. Hindi nila akalain dumating ang oras, nagdala sila ng arangalan kay Jesus. Ang sabi pa ng Bible natin, wala kang sumakay, wala kang gumamit na upo dito sa asno nito. Kaya lalo napakababa nito, ang train dito.
Hindi ito train. Wala itong pakinaka. Tatayaan ka nito. Pagka ginamit mo to o sinakyan. Pero alam po ninyo, kahit walang training, nag-train ito ni Jesus. Basta naging malambot tayo sa Diyos at tayo'y pumayag sa Diyos, sasanayin niya tayo. Amen? Sasanayin niya tayo. Magiging useful tayo, hindi useless. Amen? At hindi lang yun, magkakaroon tayo ng much more. Purihin ang Diyos. Nang sabihin ni Jesus, anilaan ko ng aso ngayon. Salamat sa Diyos, yung mga alagad niya ay mabilis na kukuha noong kailangan ni Jesus. Kanilang inobey na agad yung need ni Jesus. Sinabi ni Jesus ang kanyang need, kailangan ko ng aso. At nagpapatunay ito, nagtuturo sa atin kung si Jesus ay nagpapahayag ng kanyang pangangailangan, nakalabas siya ng pangangailangan, narito siya sa lupa. Ganun din tayo. Hindi tayo dapat na mahiya na i-express ang ating needs. Amen? Hindi tayo dapat mahiya na ipakilala, aminin ang ating kailangan. Alam ko, pagka minsan gusto natin unspoken request, no? Diyos na lang ang nakakaalam nito. Pero hindi lagi ganon. Oo, magpapahayag ngayon ng pangangailangan, unspoken. Pero si Jesus, in-speak out niya, sinabi niya ang kanyang kailangan. Bakit? Sapagkat alam nyo, pagkaminsan, pag sinabi natin ng ating pangangailangan, pero nang agad gagamitin ng Diyos na tao para tugunin ang ating pangangailangan. Hindi ko ba? Pagkakaroon tuloy ang iba ng pagkakataon na maluwag kami ang Diyos sa pamamagitan ng pagtugon sa ating pangangailangan. Kaya huwag tayong mahiya na mag-express ng ating pangangailangan. Kailangan ni Jesus na asno. Harap-harapan yung dalawang talagang tinugon ang kanyang pangangailangan. Alam ko ninyo, pagka minsan, sinasabi natin, basta ako, gusto ko, magsilbi ako sa Diyos sa ganitong paraan. I want to serve God this way. I want to serve God my own way. Okay, magaling nyo. Magsilbi tayo sa Diyos sa paraan gusto natin. Sa sistema ibig natin. Pero sa kabilang lado, kailangan magsilbi tayo sa paraan hindi lang yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos. Amen? Yung gusto ng Diyos na paraan na pagsisilbi sa Diyos. Alam mo ninyo ng Huwebes, hindi ko akalain. Nakikita ko na maging bahagi ng tinatawag na Bible College ng isang denominasyon. Pagdating ko ron ay sinalubong ako na pinababa ako sa sasakyan ko kasi susunod daw nila ako sa Apulio, makakarating ako yan. Pinababa ako sa sasakyan ko, sinakay ako sa limousine. At pagkatapos, inikot ako doon sa alaki-laking grounds nitong eskwela ko. At nung mag-umpisa service, kasama pala ako sa pagmamarcha. So, hindi na pinakita na tawag daw. Kaya pala, hindi ako, hindi na nasa may pag-ilang. Pagdating naman sa bahay, binigay ko doon sa pagpumito kong anak, ay higit-higit na
Flower? No? Okay. Ako pala yung kakakaan. Sa hindi bababa sa 1,000 kabataan, Mark 7,000, almost 8,000. Dami-dami. So pagkatapos ng pagtitipon, tinawag na yung mga kabataan na tutulong at magdededicate ng kanilang lupa sa Panginoon, mag-aaral sa Bible School. At yung mga pupuan ay itulong na aatras para bigyan ng lugar ng madami-daming mga kabataan. At naroon na nag-uunahan, hindi kagaya sa mga services. Papaanta pa tayo, uutuin ng pastor, lapit kayo sa Panginoon. Para tumanggap kayo ng bautismo ng Espiritu Santo, lapit kayo. Ito hindi, yung uunahan. Ang laki-laki ng stage, dito na po. Hanggang sa stage, akyat yung mga kabataan. Busy na nagtutulog doon sa kanilang mga pastor. Pati sa akin na Israelong pastor, busy na natin. Mamaya natin sa mga Espiritu ng Diyos. At hindi naglaman, nanangako ng Diyos ang Espiritu ng Diyos. Nakalulog yung mga yun. Siguro mga exact oras na nakalulog yun. Kasi nakauwi ako 11 o'clock ng gabi. Akala ko kung mga tropang ito, hindi naniniwala sa baptism ng Holy Spirit. Akala ko hindi ko nag-speak in tongues. Akala ko pipigila ako. Pero wala, iba. Ito na nga ako tumatagundong ang pagpupuri sa Diyos. At pagkatapos nag-sign yung mga bata ng Mark na yung graduate ng high school, mag-aaral muna ng 2 years sa Bible school bago pumasok sa college. At yung mga nag-college naman ay nangako na mag-aaral ng 2 o 4 years course bago sila magtrabaho para matibay na matibay sila at grounded na grounded sila sa pananampalataya. Hindi sila basta-basta makakabig ng mundo. Di ba may gano'n ano? Pero ang iba sa atin, nagpapadali tayo. Gusto na natin makatrabaho. Tapos na nakatrabaho tayo, ayaw na natin mag-attend ng church, ayaw na natin mag-Bible study. Basta ako nagsisimpi sa Diyos in my own way. Nagdadala ako ng aking tiles, ganito, ganyan. Hey, makinig kayo. Importante na mag-serve tayo sa Diyos in our own way. Pero lalong makakatuwa sa Diyos na magsilbi tayo sa Kanya in His own way. Alam niyo, minsan, nagugulat kayo, ang Diyos may pangangailangan. Siguro gusto ng Diyos yung anak niyo para doon sa kabilang buhay. Pinapakiramdam ko, kaya yung aming ako, sana kasi kami naninilig, si anak nila, hanggang ngayon may pagdamit ang niya. Hanggang ngayon, hindi siya napunta sa kibingan. Sa best na isip ko, siguro kailangan ng Diyos ng isang pambata doon sa akin. Kaya kinuha siya. Pero alam niyo, baka naman yung anak niyo, kaya nandiyan sa inyo. Kailangan ng Diyos siya para maging misyonero. Kailangan niya ng Diyos para maging mamaaral. Kailangan niya ng Diyos para magsilbi sa Kanya. He may want your child not in heaven, but He may want your child in the mission field. Alam mo ninyo, nung lumabas yung anak ni Pa, nagkaroon ng maging sa aming pamilya. Hindi ko na sa pagkaroon ng aming iba.
ko yung aming Russell Clark, Dr. Shea. Pero maniniwala ba kayo, 6 na buwan lang sasabihin, Mama, Grandpa, ako daw, 6 na buwan. Eh, samantala na yung si na ako namin, mga anak ni Ella, 7 na buwan, inalawag akong grandpa, no? Ito ang tuwa naman, ito, 6 na buwan lang, daldalero na. Daldalero. Pinarinig yun ni Pam, saan yun? Sa iPad niya, doon sa ama. Sabi ng ama, siguro gusto ng Diyos na maging missionary niya, kaya makitig. Dito mag-mission niya sa Africa. Dahil kung nagtatrabaho ang kanyang ama, natatawa. Ang galit ni Pam, huwag naman, ayoko. Hindi ba? Hindi. Kaya huwag natin ipagkait ang bahal na bahal sa atin sa Diyos. Amen? Sapagkat hindi niya pinagkait ang kanyang anak sa atin. Tandaan natin na isa lang yun. Kaya pinakausap ko nung aming ako, sabi ko, pag gusto natin mo, maging misyonero ka, kaya nandaan na. Sinasabi ko sa kanya, nakabili lang sa amin yung ako, you better get ready, my boy, because you're going to be a missionary to target Africa. Sabi naman ba, tawa lang siya, masaya siya. Pero pagka pinagalit mo, wala na, hindi ka na mapansin. Gusto niya, English siya. Kaya, mahilig kayo. Walang mahilig para tayo. Pero gusto natin makipag-away natin. Pero ang totoo, wala tayong makipag-away. Yung mahal na mahal sa atin. Tandaan natin. Yung mahalaga sa atin. Ano malay natin? Kung may hari ng aso nito sa kanya, ilaban kanyang tayo. Ito ang mahalaga sa kanya. Pero pinagkaloob niya. At dahil pinagkaloob niya yun, nalupad ang prophecy. Nalupad ang prophecy ni Zachariah. Doon sa Zachariah 9:9. Gusto ng Diyos ay tagatupad ng kanyang salita. Amen? Tayo tigagalan at tagatupad ng kanyang mga salita. At makikita natin nagala yung maluwalhati niyo na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ng araw na yun. Kaya isipin natin ito mabuti. Isipin natin ito mabuti. Sabihin natin sa Panginoon, paano mo gustong paglingkuran kita? Paano mo gustong paglingkuran kita? Tayo sa aking pagiging pastor na talagang nasuya na ako. 2 taon pa lang akong pastor. Pagkabi hindi ko sinasadya. Napanood ko yung simbaan na ang pananampalataya yung naman sa Mark 16 na sila'y magsisihawa ng mga ulupong. Natandaan niyo ano? Sila'y magsisihawa ng mga ulupong. Kumakagal sila. Hindi sila mamamatay. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Pero yung mga ito nangingiliban ng ahas na makamandag. Tapos ayun, nagkakataan. Mga ahas na cobra, rattlesnake, may kakatay ka no, sa madaling oras. Gusto nyo mag-negro, no? Nakuha ko address eh. Andun sa Texas at saka sa Tennessee. Ang guwapo ng pastor. Yung pastor na isang pagmani study, yung American Idol, last year,
nasa buhay mo, hindi ang pinaglalapa. Hindi. So, ito na yun. Yun ang kanilang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Along paglilingkod sa Diyos. Pero kung hindi ka, pinilingkin mo ang aming pananampalataya sa Panginoon. So, hindi tayo dapat na magkahit sa Diyos kung ano ginawa ng may-ari ng aso. So, ano hinihingi sa'yo ng Diyos? Ano ba hinukudyok sa'yo ng Diyos? Ano ba ang alam mo na kailangan ng Diyos? Baka magtugunin yun, hindi ka kailangan tugunin. Handa ka ba? Sabihin, sige Panginoon, ikaw yung sender, gagawin ko. Tayo mo, tayo manalangin. O Diyos, tulungan mo kami. Napapawanan na nakikita namin o nakikita mo ang aming mga pangangailangan. At pinutupad dito, tulungan mo rin kami. Na makita namin baluan ang iyong pangangailangan. Ang pangangailangan ng iyong gawa. Talagang sa mga nangyayari sa mundo, sa nangyayari sa bansa natin, talagang halata na ang pagdating mo ay hindi na malayo. Ang pagdating mo ay malapit na. Maaaring imagination namin ito, Panginoon, pero gumarang ang anghel o archangel na iihil ng propeta ng Diyos para inunsyo ang pagbabalik mo ay naghahanda. Kaya tulungan mo kami makita ang pangangailangan mo. Makita namin ang pangangailangan ng mundo nito para sila ay parating ng maabot ng iyong ibabalik. Tulungan mo na maraming mga kabataan ay mag-aalay ng kanilang sarili sa iyo. Mag-aalay ng kanilang buhay sa iyo. O Diyos, lagi namin pinaplano, pinapalampas ang magandang buhay sa aming mga anak. Kadalasan sa isipan namin ang magandang buhay ay magandang profession. Malaking kita, malaking sweldo ng profession. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kami magkasala sa iyo. Huwag ka natin gawing malungkot. Tulungan mo kami magbago ng aming pag-iisip. Tugasan mo ang aming isip at puso sa kamunduhan. Tulungan mo kami na nang makita namin ay ang pangangailangan ng iyong kaharian. Higit pa sa pera, pangangailangan ng iyong kaharian. Higit pa sa 2 million kailangan ng church na to para mamumpleto. Ang kailangan mo talaga ay ang buhay namin. Lalo na ang mga kabataan. Kaya ang Diyos, sagutin mo, gusto ng mga kabataan nila. Salita ka sa kanila. Tawagin mo sila na at sila ay sumunod sa iyo. Ay na kayo po ng higit. Yan ang nakito sasabihin niya. Pastor, panalangin na magsalita ng Diyos sa akin. Kung ako'y kailangan niya, susunod ako sa kanya. Ay kasuwayin ko ang magulang ko. Ay kasuwayin ko ang kailangan ng aming magulang, ng aking pamilya. Pastor, panalangin niyo ako, tulungan ako ng Diyos. Kasunod sa kanya. Gagawin niyo ito, pakitas niyo ang pagpapalaan ng inyong right hand. Pagpapalaan ko kayo. Okay, pagpapalaan ka ng Diyos. Opo, pagpapalaan kayo ng Diyos. Pagpapalaan ka rin ng Diyos sa mga
Sige po. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. O Diyos, may mga kanila na nagtaas ng kanilang pamay sa iyo. Bigyan mo ng mahalaga ito, Panginoon. Sa iluhan mo ito ngayon, nagkatoon Sunday, nasabi nila, ang manay pagawa ko sa kanila gagawin nila. Kaya o Diyos, bukas, pagkakataon kayo, bukas ang buhay nila po sa iyo. Pangahayag ka sa kanila para tapos sa kanila, magsalita ka sa tinig na mahina doon sa karupunan ng kanilang pag-aaral. Sabihin mo sa kanila kung ano gusto mo gawin nila. Kung ano ang gusto mo para sa kanila anak. At kahit mahal na mahal ito, suko nila ang kinabukasan. Kapalit ng kinabukasan ng iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, mangyari ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amitin natin ay nag-decided to follow Jesus. Bago natin gawin ang ating mga dahil sa praise. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Still I will follow. No one was with me, still I will follow. No one was with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Alam mo yun, yung graduate ako sa Bible School. Yung bang atmosphere, no? Parang ililimit na ako. Parang ililimit kami ng mga batang bata. Yung bang may mga tao na tinitingnan kami, parang ililimit ko. Ano si Elliot, ano si Tommy Riggs, ano yung mga eskwela sa Mountain Province. Pero mga city boy na ako na pinipiligan ko na pinayang na hinayang. Bakit nagpasko ito? Bakit hindi na kami medyo gamo-gamo dito sa church ang nagpastor? Pero alam mo ninyo, nagkakalit sila. Ang nangyari na nagawa. No. Kaya tandaan ninyo, hindi kayo gabyado ng Jesus. Dapat na gabyado ang Panginoon. Amen. Naghihirap lamang magulang ko, nagulang ba sila? Hindi na nilawan. Yung pastor ako dito, nakapili ng Exos. Lupa, 1,850 square meter. May swimming pool. Ilong kwarto, at doon banyo, may servant's quarter, may kakari. Tapos, no, yung mga kapitbahay namin ang nakakala. Ayaw na sila. Nabili namin kami ng mga bahay na hindi sundo sa amin. Ako yung point. Sabi nga ng isang kapatid ko, ako mag-aasama ng titira ako doon na lang sa servant's quarter. Hindi na ako doon sa bahay ng katulog. Hindi yung bahay ng katulog. Hindi ko sila. Mayroong bahay, may shower. Lahat. Kaya yung namin kapatid ko ay sa sino. Doon na lang daw siya. Baka libre na. Alam mo yung nangyari? Yung nangyari? Wala nang ayaw ko niya. Pero pagka minsan, dadaling ko ang netro, hindi ko yan pabautismo nga. Hindi sila pabautismo. Ang ino ng parents mo.
1,850 square meter. E bigyan bakit ano? O, 6 na kwarto. Bahay na tinitirahan ko. 3 ang banyo. May karate. Takot na lutas. Nakakirapot yan sa Ebre, sa gitna ng mga mayayaman. Napalintad. Yung sabi nila, sabi ng natin ko, yung kapatid niya, kawawa yan. Yung papapayaman, susustentuhan niya kasi nagpaspor. Ano nangyayari? Pagpupunta ng mga kuryente, pangutang na. Padalang ako, pangutang na. Ayun, narinig niyo. Sabi ko sa inyo walang inaagabyado ang Panginoon. Di ba, Sister Eileen mo? Alam niya Sister Eileen. Kaya huwag kayong natakot. Huwag kayong matatakot. Hindi ba, Pastor? Sabi, susundin natin ang magulang natin. Oo. Pero may tinatawag ng transcending laws. Honor your father and your mother. Tama yun. Pero ang tanong sa akin, God, with all your soul, with all your heart, with all your strength, and with all your mind. Mas mataas na loob yun. Diba? Mas mataas na balasyon. Kadalaman nyo, makabukong sa bata. Ang kaliwanag ko ito sa kanya. Binababa ng kasisip, magpagusan sa amin. Pero, kung madyero ka, makakita ko sa kanya. At pagka sinunod natin ang Diyos, kung walang choice, masusuwa yung magulang, susundin natin ang Diyos. Ano ang sabi niya, no? Ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. O, ang Panginoon ang pagsisilbihan. O, sa tandaan namin, ibigay natin ating sarili sa Diyos. Ngayon, natin natin ang ating mga Diyos sa ating bahay. Ating tayo marinis niya. O, bigyan ito, mga brother, yun, puro coin yan, inipon yan ang isang kapatid natin. Bukod sa inipon niya, ang laman niya, pinagbilhan ng mga hindi na kailangan sa bahay. Yung mga ayaw na natin. Pinagbilhan, nani niya, yung mayabas na puti kanino, pinagbili niya, o yung may pera. Makakatulong yun sa ating building. Ito po, ayun po. Kaya, maraming nakakataon at paraan para maglingkod sa Diyos. Amen? Alam mo yun, Saturday, isang Saturday na yesterday, speaker ako sa Cebu. Sabi sa akin, isang pastor, dinaya mo kayo. Ano dinaya mo sa akin? Nagalaga mo ko ng aso. Ang tinalaga ako si Tzu. Ngayon mo, nabenta ko, anak ng dalawa. Pinabenta ako, ibinili ko ng Syria para sa church. Di ayos. Alam niyo, ginawa ko yun. Unang benta ko sa lahat ng aso ko, bigay lahat sa church para sa Panginoon. Di bumaki siya. Nakikinig mo ba kayo? Kaysa pagdalaga mo ng aso na bako. Di ba talaga yung ako ba, meron yung nalagaan ko, mabihin at bako, ay siguro diniborsyo ko dito. Kaya sinara, ay nalagaan ko. Bigyan yung nabaho-baho lang ng konti.